Naku po, kalalabas pa lang na mainit na balita na corner na ng NBI si Sara Sayad Lustay. Aba, ay mantakin niyo ho, hindi na pinakawalan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, anong init dito mo sa pinahuli? Sino ho ang nakakaalala? Alam kong naaalala niyo ito. Itong pagwawala noon ni Sara Sayad Lustay. Kaakibat ng kanyang pagwawala ay ang pagbabanta sa buhay ng ating mahal na Pangulo. Aba, matindi, di ba? Ano po ang nangyari na, mga kaibigan? Marami ang nagtatanong, ito ba ay may katotohanan? But bueno, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan niyo. Huwag niyo pong kalimutan i-like lang. Dahil dito, mayroon pong latest update. Aba, alam niyo, ang NBI. Ang NBI, walang sinasanto ngayon, hindi katulad noon. Mayroon pong pinapanginoon. Basta't maging sino ka man, ikukulong ka ng NBI, uhulihin ka ng NBI. Bakit po natin nasabi, mga kaibigan? Dahil mayroon po ngayong araw na ito kaugnayan dito po kay Sara Sayad Lustay. Na-corner na ho, hindi na po pinakawalan, mga kaibigan. Shout out po, mga mahal kong taga-subaybay. Talagang saan man sulok ng mundo kayo naroroon, na ito po, huwag niyo pong kalitaan na panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo. Dahil importanteng mahalaga ho. Importanteng mahalaga na malaman niyo po ito. Ito po, mga kaibigan, ito po ay kanina lang kinumpirma. At kanina rin lang ho ito lumabas na balita. Kaya't napakainit pa ho. Parang sabaw na mainit. Ang dami kaganapan ho ngayon na napakainit na balita. Kaya lang ho, hindi natin na mapagsabay-sabay. Bigyan muna natin ang daan ito tungkol kay Sara Sayad Lustay. Ito po, mga kaibigan. Go! Alaman. Dahil? Dapat alaman na LTI na ang mga pagbabanta ng Vice Presidente ay seryoso at totoo. Matapos silang isalang-anak ng mga susunod. Una, a manner of the respondents' delivery of the statement that she intended her remarks to be real and serious threats. She was not merely joking. She uttered those threats. Ano ba? Pangalawa, mga kababayan, even before that fateful press conference on November 23, 2024, ano yung press conference na yan? May nakontrata ng mamamatay tao yung Vice Presidente. Ano ba ang press conference na yan? Nako. Pangatlo, Ano pa? tapos ng Vice Presidente sa assassin na huwag siyang titigil hanggang hindi napapatay ang Pangulo ng Pilipinas, unang ginag at ang Speaker ng House of Representatives ay nagpapakita. Iyan po, mga kaibigan, na kaganapan kanina. Kinumpirma po ng NBI itong may kaugnayan sa kay Sara Sayad Lustay. Patapusin po muna natin ito. Itong ating ibinabahagi ko po sa inyo. Pagkatapos po nito, bibigyan po natin ng mga kaibigan. Dito po. Vice Presidente na determinado at porsigido sa kanyang pagpapakita. Number 4, with the result of the investigation and after determining that the respondents' threats are serious at real, led the NBI to file complaints for 3 counts of rape threats and 1 count of inciting to sedition. Number 5, this witness, Antonio Lotto, will identify and authenticate
affidavit investigation, the annexes, as well as a couple of videos in relation to the NBI's investigation na receipts offered. He will also testify on such other matters as relevant and material the impeachment of the Vice President. Nako, matindi. Ito, ulitin ko to sa part ng una, ma'am. Ito, anong sinasabi nila? Nako. Sandali lang. Mga kaibigan. Ito, talagang nawala na. Inibalit, narinig nyo naman po at napakinggan. Diyan po siya, dinahin ko po sa inyo, napanood nyo pala at napakinggan. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybayin. Yan po ang naganap kanina. Diyan po sa impeachment complaint laban kay Sara Sayad na pinatunayan ho ng hindi ay na tumatayong testigo na hindi biro, hindi po joke itong pagbabanta ni Sara Sayad Lustay na pagtitil ng buhay kay President Bongbong Marcos. Mayroon pong katotohanan, malakas at matibay po ang ebidensya para siya ho ay nga po ituro na hindi po joke at seryoso ang pagbabanta niya sa ating mahal na Pangulo. Matindi mo? Matindi, di ba? Sasabihin mo naman, Joe. Sasabihin mo naman, Joe. Abangan po natin, mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng mga fake news dito. Datapwat sa puntong ito, nasabi po natin na itong si Sara Sayad Lustay ay na-corner na ho ng NBI, hindi na po pinakawalan ang kanyang kaso. Disclaimer lang ho, mga mahal kong taga-subaybay, kaunting paunawa. Ang hindi po pinakawalan ay ang kaso. Baka ho kayo ma-misinterpret. Na-corner na ng NBI, ibig sabihin ho, ay itiliin siya. Pinatunayan ng NBI kanina noong testigo na lumantad po sa impeachment diyan sa pagigiti sa Senado na hindi joke at may seryoso na ginagawa ito ni Sara Sayad Lustay Duterte. Kaya't maliwanag po dito na hindi na rin po pinakawalan ang kaso. Matindi ho. Mga kaibigan, abangan po natin kung ano po ang mangyayari dito. Nililinaw ko. Kasi baka sabihin nyo na naman na ay fake news. Hindi po ba? Ang hindi po pinakawalan ay ang kaso. Baka sasabihin nyo naman si Sara Duterte ang hindi pinakawalan. Hindi po. Nagkakamali po pag bilang iniisip nyo. Ang hindi po pinakawalan ay kaso. Kaya nasabi po natin na corner na ng NBI si Sara Sayad Lustay dito sa kanyang kaso at hindi na po pinakawalan ang kaso. Maliwanag, mga kaibigan. Naku. Yan po ang matinding naganap kanina. Sa susunod pong paglilitis pa, diyan ho, sa Senado, abangan po natin ay iba pang detalye na mayroon pong kaugnayan dito ho sa impeachment. Dahil dumadaan ho at lumilipas ang paglilitis. Mayroon pong matitibay na ebidensya na inilalabas ang mga kinaukulan at nabubusi dito sa kay Sara Sayad Lustay para mapatunayan na mayroon po siyang pananagutan. Alalahanin po natin sa pagbabanta pa lang mo ito. Abangan po natin mas matindi itong bank account ni Sara Sayad Lustay para mapatunayan na mayroon po siyang bilyon-bilyong piso na illegal. Saan ba galing yun? Saan ba galing ang bilyon-bilyong piso? Abangan po natin, mga kaibigan. Dahil lalabas po ang tunay na katotohanan dyan kapag nilitis po diyan po sa Senado. Malapit na po yan, mga kaibigan. Sa like, sa share sa video na ito. Salamat po.